Ngayon tupad, babulahan ng hapon. Last May, nine-invite na ko, tambong ko no ko speak na kuang ko no, maka uminto ko no sa akong panginabuhi. Ang gisulti sa speaker, ang numero uno ko no problema sa tao is kwarta. Dito ko naka-realize na nadungo ko sa wali ni Pastor Ken nga, kung kwarta man gani ang problema sa tao, ekonomista na ang ipada sa Ginoo dari dili na manluluwas. Ang dakong problema sa tao is mao jud ang sala. Ang sala kay mao'y nakapabuwag, nakapalayo nato niya. Mao'y hinungdan nga nay kamatayon ng tao ug naa sa mao sa hinungdan nga bisag usa ka gamay imong sala, impierno ka. Akong basahon sa Isaias 59:1-3. Ang kamot sa Ginoo dili mubo, nga dili siya makaluwas, ug dili usab bungol ang iyang dalunggan, nga dili siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan mao'y nag-ulang kaninyo sa inyong Dios. Ang inyong sala mo hinungdan sa iyang pagkahilayo kaninyo, aron dili kamo makadungog aron dili siya makadungog kaninyo. Kay natina sa dugo ang inyong mga kamot ug nabulit sa pagkadaotan ng inyong mga tudlo. Pulos bakak ug daotan ang inyong gipanulti. So nakita nato sa Isaias nga ang sala joy may hinungdan sa kamatayon ug pagkahilayo nato sa Ginoo. Munong dita ka atubang niya ug makakantaw pagdayeg kung napatay sala sa tuong kaugalingon. So kung unsa mo ganing sala imong gibit-bit karon, kumpisal na sa Ginoo karon haron na mapadayag ug makapadayeg ka ug makakanta ka sa Ginoo. Palihog ko sa pagbarog. Langit no namon amahan. Wala kami mahimo sa among sala, Lord, dili kami makaluwas niini. Himo kaming angayan, Lord, nga makadayeg ug makakanta kanimo. Kay dili kami makakanta kanimo ug napa ni among sala sa among kasing-kasing. Limpyuhin kini Lord, pinaagi sa dugo nga bilinhong dugo ni Kristo among Ginoo. Amen and amen. Praise God. So let us prepare our hearts as we worship our living God. Let us sing this with all of our heart. I sing with my whole heart, I have all I need. In Jesus, my Savior, my joy is complete. Onward to glory, and here I will wait. I will trust in Christ every step I take. I am sure of your promise to guide me each day. Though some may oppose me, I won't be ashamed. Whatever I face, Lord, it won't be in vain. I will trust in Christ every step I take. For all of my days, I will live for your glory, running with courage and faith. The prize of my journey, the joy of salvation, to meet my King face to face. Amen. Let's look into Jesus. So I look into Jesus, perfecter of faith. My heart set on heaven where treasure awaits. I run with endurance to finish the race. I will trust in Christ every step I take. For all of my days I will live for your glory, running with courage and faith. The prize of my journey,
the joy of salvation to me, my King face to face. Yes, we will rejoice in that day. I will rejoice. Whatever comes my way, God, you're faithful to save. I will rejoice. I know that God is with me always. Yes, we will rejoice. I will rejoice. Whatever comes my way, God, you're faithful to save. I will rejoice. I know that God is with me always. I will rejoice. Whatever comes my way, God, you're faithful to save. I will rejoice. I know that God is with me always. For all of my days I will live for your glory, running with courage and faith. The price of my journey, the joy of salvation to me, my King face to face. To me, my King face to face. Hallelujah. What a joy it is to be with you, O God, with the Son, with the Father, to meet you face to face. Oh, how great it is, O Lord, that your word is living and active. Your word, O God, sanctify us. Your words are wonderful, unfolding like the dawn, a wellspring and the rock we rest upon. We trust your promises that keep our hope alive. They steady us through life's we recline. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Hallelujah. Come write your holy truth upon our longing hearts and strengthen us to shine against the dark. Lord, guard us from the lies the enemy will speak. No guilt remains for those you have redeemed. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known. Make your glory known through all your words of life. Your words of life. This is our prayer, God. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and
the words of life. Hallelujah. Indeed, the words of the Lord are pure, like silver refined in a furnace. Yes, oh God. What reason that I should die? Why would I dare? When all I have known is grace, my future in Christ is clear. My sin has been paid in full. There's no condemnation here. I'm living the good of this. My Father has brought me near. I'm leaving my fears behind me now. The old is gone, the new has come. What you complete is completely done. Where is with Christ the victory won? What you complete is completely done. I don't know what lies ahead, but if I fail again, Jesus, your confidence. you are my confidence. You'll keep me to the end. I'm leaving my fears behind me now. The old is gone, the new has come. What you complete is completely done. Where is with Christ the victory won? What you complete is completely done. What reason have I to doubt? Why would I dwell in fear when all I have known is grace? My future in Christ is clear. Jesus paid the price. My sin has been paid in full. There's no condemnation here. I live in the good of this. My Father has brought me near. I'm leaving my fears behind me now. The old is gone, the new has come. What you complete is completely done. Where is with Christ the victory won? What you complete is completely done. What you complete is completely done. The old is gone.
sing this. The old is gone, the new has come. What you complete is completely done. Whereas with Christ the victory won. What you complete is completely done. The old is gone, the new has come. What you complete is completely done. Whereas with Christ the victory won. What you complete is completely done. Completely done. Hallelujah, oh God. Thank you. Thank you, Jesus. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Hallelujah. Let us Amen. all give a clap offering Amen. to our God. Praise Lord. Ang basahon sa 1 Peter 3:18, ningon din ni si Pedro, for Christ also suffered for sins once for all, the righteous for the unrighteous, so that he might bring you to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit. Kung tanaw na to diha, for Christ also suffered for sins once and for all. Sa makausa lamang, nagpakamatay siya alang sa tanang sa atong mga sala. So makita nato ang sakripisyo ni Kristo sa kausa lamang is contrast good sa Old Testament nga sacrifice, which is daily sacrifice, repeatedly. Og nagpakamatay siya sa matarong ug dili matarong, which is nagpunto dinhi nga ang requirement niya sa pagbayad sa atong mga sala is unblemished, spotless og labaw tanan. Ang kamatayon ni Kristo mao ang atong substitutionary nature. That is why ang aim ba gyud ni Kristo is para gyud ma-overcome ang atong pahimulag diya sa Dios og madalata sa Dios Amahan. Amen. So makita nato ang purpose result statement ini, so that he might bring you to God. Yes, one of the reason that Christ died for us para bayaran to sala. Yes, Christ died for us para dili ta maimperno. Yes, sakto na, Christ died for us para ma-set free ta sa sala. Pero mauni ang ultimate goal gyud that Christ died for us para iyatang dadon sa iyang Amahan. To bring us in heaven, to have fellowship with the Father. So mo nang the meaning dinhi nga ang buhat ni Kristo gyud is para ma-reconcile ang tao diha sa Dios Amahan. Malimpyuhan ang mga makasasala o para dadon ta sa presensya sa atong hari sa tanang hari, which is atuang manluluwas. Mo na to bring us to God, mo na ang mission ni Kristo. Because in Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. So Jesus was always a man on the mission. Manang gi-declare niya ang mga disipulo nga nabalaka gayud sa pagkaon nga pisikal. Nga niingon si Jesus sa John 4:34, my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Mao na ang kamatayon ni Kristo alang sa atong lugar. Mao ni ang kinabuhi na sa mga magtutuo. Gidala na ta diha sa Dios. Mao tang natay continual nga access sa throne of God. Mo nang ikaw ako makaduol ta pinaagi sa Espiritu. That is why we are here to worship God. Amen? We have access to God. Pinaagi siyang kamatayon o pagkabanhaw, maunang nadala ta sa Dios Amahan. That is why the work of Christ is already done. It's completely done. The old has gone and the new has come. That is why we should be thankful because all we need to do is to worship Him. Wag yung mga babag gayud. Our confidence is in Christ. Amen? Atong kumpiyansa na yun ni Kristo sa atong pagdaig o pagsimba. That is why He is worthy to be praised and worthy of honor. Father, we thank you, Lord. Salamat, Ginoo, Lords.
sa imong bugtong anak nga mao gyud nagpakamatay sa among mga sala. Lord, salamat Lord nga the ultimate goal gyud is to bring us to you, O Father. Thank you, Lord. Lord, that you allow us to come to your presence, O God. Lord, because bisan wala mi, O God, you're still the God, Ginoo. But thank you so much, Lord, for your grace and mercy. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I see thy hand, my Savior, it guides me day by day. I know that thou art with me through all my pilgrim ways. Yet no thought so precious, so full of joy to me. Is this thou art my portion, and shall forever be. Hallelujah. What a Savior, my Redeemer, my reward. Hallelujah. Endless treasure, my delight forevermore. For past and present blessing, I thank thee, gracious Lord. I reverence every precept and promise in thy word. Holy sweet assurance, it's more than all to me. Thy Savior art my portion, and shall forever be. Hallelujah. What a Savior, my Redeemer, my reward. Hallelujah. Endless treasure, my delight forevermore. Hallelujah. What a Savior, my Redeemer, my reward. Savior. Hallelujah. Endless treasure, my delight forevermore. My heart, my flesh may fail, you are my portion, you are my portion. My heart, my flesh may fail, you are my portion, you are my portion. My heart, my flesh may fail, you are my portion, you are my portion. My heart, my flesh may fail, oh, you are my portion, you are my portion. The Savior art my portion, what wealth untold is mine, what pure and priceless treasure, not earthly but divine. My soul is in thy keeping,
My life is hid with thee. Thou Savior art my portion, and shall forever be. Thou Savior art my portion, and shall forever be. So God, to the great God that we have, and all we have is Christ and Jesus alone, our Savior, our portion. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Sa nga gabi umangitli, nahisala ako, walay kalipay sa sala, lugnanan gidol nga, wala ako'y paglaong na, imo kong ang kulong, ang gugmanga gitarya mo gibalibaran ko. Sa nagdulo krus empyerno, watag ang bayad mo, nagtanaw ka sa kahimtang ko, o gidala sa krus, nakita ko gugma sa Diyos sa imong pag-antos, gipasan mo ang kapungot nga alang ka nako. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. Hallelujah, akong tanan si Kristo. Hallelujah, Jesus kinabuhi ko. O Diyos ako, imo lamang magtuman kanimo, ang pusok sa pagsunod mo, diligi ka nako. O Amahan, gamit ako, sumalakan nimo. O Amahan, gamit ako, sumalakan
atong pagbalik. Hallelujah. Hallelujah. Akong tanan si Kristo. Hallelujah. Jesus kinabuhi ko. Amen. Hallelujah, oh God. We thank you, Father, Son, and Spirit. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Ginoong Diyos. Amen and amen. May hapon, once again, mga kaigsunan, let us all welcome one another with the love of our Lord Jesus Christ. Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty indeed. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty indeed. Greater is He that is in me than He is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty, great and mighty, great and mighty indeed. Okay. Praise Lord. Ay, kanang bali niyo diha, gatapok mo diha, dadi ni daghan. Wag nindot na nga tawagan na diha nga lugar da. Bita magpayta sa Ginoo nga madayon gyud ta transfer sa dagko nga space. Yampo lang po nato nga musugot ang tagiya para matabaho na to dito sa atong dako nga space nga matabaho unta karong buwan na para makatransfer ta sa karon nga month. So praise the Lord. Ana nga kuan. By the way, gahapon nag-prayer and fasting ta sa Lapu-Lapu lang nga church. So I hope nga sa next time or next month maka-join na unta mo nga sa prayer and fasting. Every second Saturday, kaduhang Sabado sa kada buwan. So kung maka-join mo, so mag-amput nga kung mahimo mahuman mabali na ta ni dito. Padinin lang tagid. So kaya naga na may service dato mang naga. Service mo naga. So play ko please yung Bible sa Ephesians 4 17 to 24 karon padayon ta sa atong series sa Book of Ephesians nga paglakaw sa bagong pamaagi sa kinabuhi part 2. So walk in the new way of life part 2. So karon mo tackle ta sa verse 20 to 24. So last Sunday is verse 17. So actually sa diyang high school ko daghang giganahan ako. Dili gagawpo. Dili daghang kay ma-attract nako because sa high school, fourth year high school ko, labi na fourth year high school ko kay akong pulog, ako ang kaning putik akong pulo. Neat ko makadabot. Pawas laki ba adis ko. Na dapat tudlo na ko. So, mana dagas la matrak kay because neat kuno kay ko. Kanang kaya ako mama may makipaputig pulo kanang kwilyo dinhi maputi man gyud. So kaning gabi mo tumulaba kung mama wag kumusyagit pang sinina nga undangin ako. Di gyud na undangan. So ingala gyud na mulaba kung mama. So actually that's how they look at me kay nay mga kuan nga neat kay ko. Pero kung kana bang buntag sa iyo, pwede ka udto na gani, ato na hangos na gidagway.
Usab na. Actually, that's how na panultihon nga ang sininaan ko no, mao kuno na ang panagtimailhan sa usa ka tawo. The way siya mo dress. Di ba? So, we need to understand, actually, tinud-anay ni sa physical, but also tinud-anay sa ni sa spiritual. So, sa dihang nakristohanon ka, nakay bag-o ng sinina. Di ba? Kay nga naman, sininaan na ka ni Kristo. O kana nga sinina, nahimo na kang bag-ong tao sa Dios. Malalaki, magbabay. Kung tanawin mo ang mga sundaw, ang mga bumbiro, policeman, or even astronauts, nag-islay kaugalingong uniform. But sa kana nga uniform, listen to this, naslay bagong responsibilidad sa matagusa. Di ba? Nag-islay responsibility. So, through anang responsibility, dapat corresponding po silang bag-o nga identity. So, dili ni renewed ha. So, mo sa ni as Kristohanon. Sa diyang atong isulob si Kristo, nakadawat sa bag-ong spiritual nga identity. Or, saya. O kung ba't tayo bagong identity, nasa tayo bag-ong corresponding nga responsibilities. Ang ngayon itong masabtans, kay kaniadto, sa diyang na Kristohanon ta, ato nang gihupo atong daang kinabuhi, o karon pinaagi sa pagbag-o sa itong pangunahon na, ato sang gisulob ang atong bag-o na nga sinina. O magpuyo gyud ta sa kahayag sa bag-o na nga kinabuhi. So in Ephesians 4:17, actually hangtod sa 32, tan-awon gyud is to walk in a new way of life in Christ. Nga usa gyud dagway nga maglakaw gyud ta sa kahayag diha sa tong bag-ong sinina. Unsa gyud dagway ni? Morning, kung tan-awon tining 17 to 24, actually more on gi-base ni Paul ang foundation dinhi. Sa parehan is Colossians 3 verse 1 to 17. Actually, gi-foundation yang verse 1 to 4. Nya mao ni ang kuan. So mo sa ni sa dinhi nga kaning 17 to 24 mao ni atong kinabuhi na bag-ong kinabuhi, mao ni ang 15 to 32 mao ni ang application. This why ni next natong kuan, application of a new way of life. Actually mo na akong title. Kay dinhi kay if you look at these things, mo dive lang ko niya kuani. So ako ning gitulutulan nga walk in the new way of life part 2. So paglakaw sa bag-ong pamaagi sa kinabuhi part 2. So I want you to stand up and let's read verse 17 to 24. Mamarogta palihog atong basahon ang pulong sa Dios. So akong basahon sa Cebuano ha, para ato ni makuhaan lang. So, busa ako miingon o magpamatuod niini tungod sa Ginoo nga kinahanglan dili na kamo magkinabuhi sama sa mga hintil diha sa pagkawalay hinungdan sa ilang pangununa. Kay gingit-ngitan man ang ilang pagpanabot na himulag gikan sa kinabuhi sa Dios tungod sa pagkawalay kay balo nila, tungod sa kagahi sa ilang kasing-kasing. Sila nawad-an nasa pagbati ug mitugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa pagpatuyang hangul sa pagbuhat sa tanang matang sa kahugawan. Apan si Kristo wala ninyo makatuni sa ingon ni ana kung tinuod man nga kamo nakadungog may tungod kaniya o gitudluan diha kaniya ingon nga ang kamatuoran ana kang Kristo gitudluan kamo sa paghukas sa inyong daang pagkatao nga iyas pa sa inyong karaang pamatasan nga nagdunot tungod sa mga malimbungong kaibog sa pagbag-o diha sa espiritu sa inyong mga salabutan ug sa pagsulob sa bag-ong pagkatao nga gibuhat sumala sa dagway sa Dios diha sa matuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan. Atoy duko atong pingumata. Amahan namo salamat Ginoo God. Dalaygon ka, O Diyos. Lord, salamat sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, nga natapos na ang tanan, Ginoo. That is why Christ is our portion, O God. Even though our flesh and heart may fail, O God, but Christ is our portion. Siya yun among righteousness, O God. Munang, Lord, among tanan si Kristo, Lord. Wa gyumilain yung buhaton, O God. Munang, Lord, salamat, Ginoo. Samahan o banimi, Lord, pinaagi simbalang Espiritu nga ikaw, Lord, magatanyag sa matag-usa og pagpanabot.
Give us an insights of understanding, Ginoo, Lord, through your word. And help me, Lord, nga imong tigpamaba, Ginoo, nga sibya gyud ang kamatuoran. Pinaagi sa imong balang spirito, Ginoo. Dalaygon ka, O Diyos, in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Maglingkod ta palihog. So, unsa na to paglakaw sa bagong pamaagi sa kinabuhi? Mo ni ang punto 1 last Sunday is ayaw paglakaw sa sama sa tong pamaagi katong wala pa ka ma-born again. So walk not like the way of unbelievers. Kaya ngano, unsa gito atong daan atong kinabuhi? Dautan og hunahuna, dautan og kasing-kasing. Ang resulta, dautan og kinabuhi. Mo nang makita na to gi-contrast ni Paul dinhi. Iya yung giklaro gyud unsa atong life before. That is why as a believer, niingon siya dito sa Ephesians, dapat di na mo magkinabuhi ana og it's imposible sa kinasnanan nga magkinabuhi mo ana. So ang point 2 na to mo ni siyang walk like ways of Christ. Number 1, nganong makalakaw na ta sa pamaagi ni Kristo because mao na atong nakatunan ni Christ. Manang verse 20 to 21. Kung nakatunan naman naton ni Kristo, man ang ato nang hukason natong daang kinabuhi. Learn to Christ, put off the old self. Verse 22. Aniya kay nakatunan ang put off, it means magbag-o na ta sa atong salabutan, renew the mind. And then verse 24, put on the new self. Ato nang sulubon ang ato ang bag-ong pagkatao. Sumala sa dagway sa Dios. That is why there are 4 points based lang ani, but maning atong tingyon. So ang main idea ni Christians are called to live a new way, differentiate from the unbelievers or in the world and characterized by Christ. Sa Cebuano pa, okay ba ka man si Cebuano na. Mano ko mas Cebuano din eh. So, mo ang main idea. So dapat as believers, dapat giawhag gyud ta nga magkinabuhi gyud ta nga lahi na. So mo nga angay itong masabtan og daghan kong i-reveal o i-unpack dinhi sa mga pagtulunan, especially sa itong modern Christianity. Kung if you look at the modern Jesus, ang ipangwali na karon. Nga di na mo hate og sin. Mao gyud nga ang ilang emphasize, Christ loves you. Yes, it's true. Pero wa gyud mag-apas og hate og sin. So mo nga angay ito. So, di ba ningon ko yung last Sunday nga para masabtan dinit atong tanawon, atong yung kaning tanawon ang cultural context. Di ba? Last Sunday is tungod sa Temple of Artemis na sila'y pagsimba o paghudyaka nga unsa man siya nga sexual immorality, urges, di ba? Nga naa sila 1,000 ka prostitute nga didto maadto ka sa Temple of Artemis nga adto ka musimba. Ang di lang kay na kanang temple is mo po na ilang gitawag nga mugwardya sa ilang kwarta. Mo na pinakadako nga bank tanang Asia Minor mo adto dito adto i-deposit ilang bank kay mo na mo guard kuno. That is why kabantay mo si Ephesians, daghan kayong gibalik-balik ni Paul, richness in Christ, richness in grace, di ba? So gi-repeat na, di ba? Napakiwali nga unsearchable or unfathomable riches of Christ. Because mao ni ang kans but tanaw na to. So naay Greek philosopher gipanganlag Heraclitus. This is not a Christian. He is a pagan. He is a pagan, pero ni-referred siya sa Ephesus, akong bason, as the darkness of vileness. Grabe nga kangit-ngit sa kayawanon. English mo ganyan, pastor, naanan. Neokaliptag si Vale, di bitay. So, ang moral ko no, ubus na kuno kastayon, kaysa mananap. Kapantay mo? Pangitag iro diha nga lalaki mutirag lalaki. Babae gyud as labi karong tawo nga puro na lalaki babae. Mao sa ni dinhi sa Ephesians. Mo na ang ilang moralidad mas ubos pas mananap. Di ba? So mo nang inibita ang Ephesus ako lang Bisaya dito gipuy-an kuno nga nalumos na gyud silang pagkamakasala. Mo na nga kung atong tan-aw dinhi wala gyud rason or mutuo ta nga kani nga sitwasyon na usab until now in the time of Paul the same ra gyapon kung tan-aw tong kalibutan, di ba? So kun dili ni worse naman gani kay dinhi kang Paul wa man maapil ang bata karon apilo namang mga bata nato karon. So mo ni ang simbahan sa Ephesus gamay siya nga island pero grabe kay tanan ka wicked, giant cesspool of wickedness. Mao ni kadaghanan sa mga believers ani mo ni ang suwatan mao ni ang lifestyle nga moadto sa Temple of Artemis
part sa paganism, worship, sexual immorality, urges, tanan. So, but because magsige mo sila labay-labay dito, mo nang giduot gyud ni Paul kay para di sila matintal kay grabe kay temptation. Sama din ba, grabe kayong vacuum. Dini sa pasil, itong bago pa ko, kumusugod ko din, di ko kay kusog yung vacuum, masuyop niya ko. Mato ko sa laing balay. So, mo ni siya. So, mo ni ang kahimtan nito. So, sa ilang pagpuyo dito, kay kadaghanan, maumin lang past life, maumin na-indulge naman sila sa debauchery, gabi nga kalawayan. Mo na, ang mga Ephesians nga mga believers, nag-atubang yun nga nagpadayon og temptasyon. Sige, panitsit siguro nila dito. Muna nga, ningon si Paul, dapat usbon yung pamaagi sa kinabuhi. O iya yung gidasi nga, dapat mo resist yun mo, anak. Munang chapter 5, di ba, verse 6, ningon si Paul din, ayaw ka mo pailad, ni bisan kinsa pinagi sa mga sulti nga walay kapuslanan. Kaya nga naman, na yung mga katauhan nito, nga nito, ay luwas na bitaw ko, okay rin magpadayon ko pagpakasala. Ang unod, mamatay rin bitaw, ang kalag bitaw importante. Kasi na may pagtuwingan na ha. Kaya nga naman, kaya mauni sa chapter, maabot rata diya, verse 6, ayaw pailad. Sa mga sulti, sa mga empty words. So, manang we need to understand, giduot gini ni Paul because grabe nga temptation Diyos kalibutan. The same with us karon gyapon. Grabe temptasyon. Wa tay temple of Artemis, pero natay temple sa cellphone. Di ba? Nasa itong cellphone, scroll lang ta, makita na nato. Mulike lang ta diha, unsa to, kibaw na taon sa itong i-follow. Munang careful kayo ta sa aning mga butanga. So, munang karon ako sa salvation, nagsugod, ang kaluwasan, nagsugod yun sa paginulsol. Di ba? Nga, ang paginulsol is change of mind. Muna nga, ang paginulsol yun is ang tinibukan nimong pagkatao, mausab yun. Nga labi na, nisalig na ka ni Kristo. Ang imong kinabuhi, mausab, imong pananawon, mausab, imong tinguha or interpretation sa kinabuhi, mausab. So, unsa may sayop yun sa hunahuna sa tao nga wa maluwas. Mo ni usa ka butang. Ilang unahuna is way pulos. Useless. Mo na ilang kinabuhi is mudalagyod sila nga walay katuyuan. Walay katuyuan or way kapuslanan. So kay wala man sila makaila sa Dios, mo nang di gyud sila makasabot gyud sa pamaagi sa Ginoo. Ang ilabag yung i-adapt is ang pamaagi sa kalibutan nga nagpalibot kanila. That is why they cannot understand. Even ang kaugalingon, katong unbeliever pa tayo dito kasabot sa itong kaugalingon. Di ba? So, mo na nga, ang pinakaguol nga storya ni is mo in Romans 1:21-25 nga God gave them over na lang. But, listen to this, atong kalibutan karon nagpossess good grabe nga knowledge. Look at the world right now. Grabe kay kamalaamon sa kalibutan. Pero about sa Ginoo, wa gyud sila'y kaalam. Kung naman gani, gamay ra. Diba? Little wisdom. Mo na nga, we need to understand, kung the more you improve your knowledge, di na nun, ang end, dili ma-improve kung wa gyud labot ang Ginoo. Mo ni, so look at the world right now. Look at the news, how they defend their social status, di kanang pundok, halos tanang pundok, may kay sila mo articulate, nganong tagaan sila rights, nganong ingani sila, di ba? Pero way labot ang Ginoo. Mo na ma-depraved mind gid sila. So mo na to makita din walk like the way of Christ. So Paul, laktod pagkasulti, nagpicture gyud, nagportray gyud klaro kayo nga unsa gyud ang nature og practice sa daang pagkatao, old self, which is ni Adan, morning 17:19, og mapadayon ta sa tong position nga matahuron diha sa Dios nga practice og mailhan gyud sa tong kinayahan sa bag-o na nga tao. Kaya tong daang kinabuhi sa to, daw tag hunahuna, daw tag kasing-kasing, daw tag kinabuhi. Mo na nga kung bag-o na ta, exact opposite kayo ang kinabuhi sa daan og bag-o nga tao. Exact opposite at bang kayo. Kay ang daan na itong pagkatao, self-centeredness o useless ragyat itong pagkinabuhi. Atong unahuna, useless ragyapon. Nangitngitan yun. Labos tanan. Atong kasing-kasing, gikubalan.
Kung gikubalag kasing-kasing, kubalan pugnaw. Unay uwaw. Di na mauwaw, muhimog mga sala. Di ba? Bisag nasdap din sedan. Di na mauwaw gayud, muhimog sala. So ang kalibutan karon kung muhimog sala, musikat ka. Pero ang bag-o ng pamagi ni Kristo sa imong bag-o nga self is a Christ-centered and purposeful nga kinabuhi. Imong daang kinabuhi is tinibuk-an dautan ang nga pamagi di nagay mauwaws Ginoo, while ang bag-ong kinabuhi kibaw mo ang pamagi ni Kristo sensitibo kay sa sala. Sa tanang klase sa sala, dali kay ka makonbikto. Amen? Even pagpatay lumigas, makonbikto na ka. Yan, nakakumita kong murder. Ingon na biya ko bago pa kong Christian. Kita ko lumigas sa akong kwarto sa una, maglugan. Dili na ko labton. Kaya gano'n, kasi mo kapatay. Creation, yes, Ginoo. Di ba? Somewhere nga na, ito gabi ta malimpyo gid atong mind ba? So, mo na atong daan kinabuhi, self is dautan atong pangununa, pero ang bag-o atong kinabuhi, na bag-o nato ang pangununa. Amen? So, mo ni siya. Look at the first word sa iyong Bible. Sa Cebuano pa, is sa 20, look at 20, apan. Sa English pa, but. It's a contrast. Sa verse 17, sa verses 17, 19, contrast is kalainan. Na ay kalainan. 20-24. So, giklaro ni Paul nga lahi gyud ang lahi gyud ng kinabuhi nga daan ug bag-ong kinabuhi diyan ni Kristo. Di ba? Mao ni gingon ni Paul, kaysa diyang naginusol ka, mausab gyud imong kasing-kasing, mausab gyud imong una-una. Sa diyang nakat-on ka diyan ni Kristo, mausab gyud imong pamaagi diha sa imong kinabuhi. Ina imong tupad, mausab gyud imong pamaagi diyan ni Kristo. Ang uban, gisukuhit na anak magyapon. Di ba? So, mo nang si Pablo ni-explain din nganong kinahanglan man di ta magpuyo sa tong daang kinabuhi o daang pamagi. Mo ning point 1, you learn to Christ. Because you learn Christ. Di ba? You learn Christ. So, you did not learn Christ in this way. If indeed you heard Him and were taught in Him just as truth is in Jesus. So, the word you din kinsa man ni? It's a pronoun which means in the Greek word is a contrast emphasis, it means the believers. Sa Ephesians, ikaw gako. Ina, you learn Christ in tupad. Kasi Bisaya, you learn Christ. Nakat-on ni mo si Kristo, nakat-on na ka ni Kristo. Nakat-on ka diha ni Kristo, ana. So it means, kung nakat-on na ka ni Kristo, imong pagkinabuhi, dili na sama sa pagano. Nga, ungodly, unholy nga pagkinabuhi. Mao na ang kuan ini. So, morning you, ikaw nig ako. Di lang kay ang Ephesians believer, ikaw nig ako, apil ka ani. Morning ikaw. So, you did not learn Christ. The word did not, it's a negative way, nga it means nga, dapat is, di mo dili ni mao imong pamagi. Imong pagkaton ni Kristo, pag-follow, di na, dapat imong pangununa, di na yawanon. Imong tinguha, di na yawanon. Imong kinabuhi, di na yawanon. Dapat imong kinabuhi, di na mo lead sa mga butang nga walay labot ang Ginoo. Immorality nga naga-describe gyud sa mga tao nga unbelievers. Mao ni ang pasabot ni Paul nga kung di mo nakatunan ni Kristo nga imong unahuna is di naabot ang mga butang sa malaw ayon nga mga butang. Kay imong nakatunan ni Kristo is to follow sama sa mga disipulo pinaagi sa ebanghelyo. Manang si Pablo, si Kristo nagtudlo gyud kung nakatun ka ni Kristo dapat imong i-give up imong old self. Manang walay niingon nga nakatun ka ni Kristo nga palahubog gyapon ka, adis-adis gyapon ka, sugarol gyapon ka, bakakon gyapon ka, kay ngano man imo man nang i-give up ug imo nang i-cultivate ang balaan nga kinabuhi. Imo nang i-work out, imo nang i-labor nga mahimo ka pinagis balang spirito nga mahimo kang followers of Christ. That is why the word learn here is a knowledge, it's a gain knowledge or skill by instruction. It conveys a basic meaning of directing one's mind to something and producing an external effect.
So sa to pa, ang learning din ang nakatunan nimo, masud sa mong nahuna og nag-effect mausab gyud mong way of living. Di ra gyapon nga na-learn ka nga napabilin ka diha nga tabla ba kag wa makaton. Di ba? So, how did we learn Christ? Ano sa amin nitabo? Di ba mo na sa tanakaton ni Christ? Sa diyan na born again ka. Na may initial learning. Di man fully, kabantay mo, makikita nakasala, mo give up na kasi mong sala. Sa una, marites kay ka, Lourdes na kuning pangan. Unsa mo okay ba unsa ng Lourdes? So, it means it changed good. Di ba? Nagit mo equate gyud sa imong conversion. Pagkat-uni mo ni Kristo, mausab gyud imong pamaagi diha kay si Kristo na imong manluwas nga sa kaniadto nga wa kay jud kay kahibalo, wa jud kay kaalam, pero makita na to nga kaning learning is imong maangkon pinaagi sa pagwali o sa pagdungog gayud diha ni Kristo. That is why ang learn Christ din kung tanawin mo sa Bible, kani nga phrase, learn Christ, dinira ni ukur sa Ephesians 4. Wala sa bisan asa sa writing ni Paul. Kaya nga naman, listen to this. Di lang kay Christ na mooy doctrine na to, kundi siya ang subject na to sa atong learning. Kasabot mong subject, siya ang pinakauyukan. Siya atong mathematics, English, social studies, unsa pa na diha, siya mo'y pinakauyukan. Di lang kay Christian ka, nga Christian external, kundi si Christ mo'y sentro sa atong subject. Siya atong katunon, iyang life, iyang pagka-Diyos, iyang pagkatao, iyang suffering, iyang sacrifices. Mauna atong katunon, iyang the way He lives. Mauna atong subject, iyang message, siya mismo. Muna, if you, kaning word learn, asam ni mo madunggan? Sa eskwelahan, huwag mo nang eskwela siguro. Sa eskwelahan, di ba? School. Di ba? Kalaganan na to, di ta makatong sa eskwelahan. Nga naman, kaya nangatug ta. Di ba? Or, di ta makatong sa pag-eskwela kay because itong una, galutaw, wa dinhi. But we need to understand, para ma-learn ta na sa eskwelahan. School of Christ. Amen? So, mani nga, ang gigamit din nga term nga, learn is education. Pero din nga formal education nga, ma-doctor ka, ma-attorney ka, ma-lawyer ka, kundi kani nga education is transformational education. Nga dapat kung makatunta ni Kristo, mausab gyud ta. Makita gyud si Kristo sa tong ginabuhi. Amen? Amen. Pay na nga tuog da. So mo na siya nga, sa dihang makristohanon ka, di lang kay nakatunan about sa teaching pagtulunan ni Christ, kundi na-develop ni mo ang relasyon diha ni Kristo. Mo na, it's a relationship ni. Di ba kakutob teaching, intellectual. Mo na dagang kay kristohanon, may kay mo bat-bat sa Biblia, pero wa gyud kausaban sa heart. Way kausaban sa kinabuhi. Amen? So, mo na nga, angay na ito katunon yun nga, ang pagkatunon to ni Kristo, dili lang kay about Christ, kundi si Kristo mismo. That is ang praise ni learn, what shall learn about Christ? Learn Christ. So, nga naman, morning, si Paul is Christocentric. In 1 Corinthians, dito nga simbahan, ningon siya dito, 1 Corinthians 1:22-24. Indeed, Jesus asked for signs, and Greeks searched for wisdom. But we preach Christ crucified, to Jews a stumbling block, and to Gentiles foolishness. But to those who are the called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Kabantay mo, ang kamatayon ni Kristo is stumbling block sa Judiyo. Kaya nga naman, ang mga Hudiyo, di sila mo ito ngayon lang gidoon namatay sa kriminal nga kamatayon. Because crucifixion is criminal's death. Pero sa Gentiles, unsa man, binuang rana, kay way Ginoo nga kriminal. O way Ginoo nga mamatay. Buhi gyud ang Ginoo. Pero unsa may sulting Paul, but to those nga gitawag, Hudiyo man ka Griego,
si Kristo may mong gahom sa Dios ug siya ang kaalam sa Dios. Amen. Mo nang ikaw ko naa dinhi. Amen. Mo nang klaro sa nan it's the work of God. And in 1 Corinthians 2:2, I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Paul said, ang iyang gitudlo si Christ, pero ang iyang subject si Christ. Mao gyud iyang center sa iyang life. That is why, if you look at Paul, whatever, Mahudiyo man Gentiles, ang iya gitudlo si Christ. Tanang problema sa simbahan, ang iya yung solusyon, Kristo ragyapon. Munang we need to know who Christ. We need to learn kinsa gyud si Christ. Muna bang eskwela mo kay BI. Ay mo pangundang. Oy, katong pa kasabit dia, pakasabit na mo. So, pagkat-on ni Kristo, it means imo siyang gidawat as a living person. Di lang kay gidawat imo nga buhi siya nga tao, kundi imo siyang gidawat nga ma-shape ka, ma-shape ka sa iyang teaching. Mapurma ka sa iyang pagtulunan. Mao na siya mahulma ka sa iyang pagtulunan. So, morning unsa may involved ni submitting and also responding. Kaya a lot of us, we know Christ, pero di ta mo submit siyang ways. A lot of us, kibaw ta siyang pamaagi, iyang mando, pero di ta mo respond in obedience. So, morning as we learn Christ, dapat makita gyud nato nga atong kinabuhi is malaki na gyud sa kalibutan. So, unsa na to pagkat-on ni Kristo diha? If indeed you heard Him and were taught in Him. Look at the verb here. The main idea of verb is learn, heard, and taught. Mao ni ang verb tense din eh. Learn, heard, and taught. So sa to pa, nakat-on ka, pinaagi sa pagdungog o pagtudlo. Diha atong makita din eh. So, it means, ang involved yun sa pagkat-on tong Kristo, pinaagi sa pagdungog o pagtudlo. The word din sa English, if indeed, English lang gamiton ha, kaya ang sa Cebuano din is, sa 21, ingon siya din nakadungog may tungod kaniya o gitudloan diha kaniya. Kun. Pero sa Greek tense Greek word yun is surely. That is why in IV, surely. So, surely heard and taught in Him. The word Him, the aponan is Christ. So, it means, ang pagpadungog ninyo it means nakadungog yun mo, taga-Ephesians. Nganong gi-emphasize man ni Paul? We need to understand, si Paul, niadto si Ephesians 1.5 years. Nagwalis dito siya 1.5 years, Acts 19, Acts 20, imo nang mabasahan diya. So, kasabot si Paul nga sa iyang pag-adto nakadungog yun mo na niwali ko about ni Kristo or aniwali ko ni Kristo. Mo na Ephesians 1:13. If you look at your Bible, Ephesians 1:13, ningon si Paul diya, pinaagi kaniya kamuusab sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamatuoran, sa maayong balita. May tungod sa inyong kaluwasan o sa inyong pagtuod diha kaniya gipatikan pinagi sa gisaad nga Espiritu Santo. So it means nakadungog. Verse 13, chapter 1, nakadungog yun sila. O kani nga heard o pagdungog yun is mauni ang pagdungog nga nay attention nga ilang unahuna nay dunggan. Ear with the mind. Kadungog mo nga ng dunggan sa unahuna. Kanang iyong nadunggan nga nasud gyud sa hunahuna ang iyong nadunggan. Na may uban nadunggan pero wa masud sa hunahuna. Di ba? Nawa para na ron. Wa masud sa hunahuna. Magawa sa speakers dunggan ang hunahuna ang dunggan nga nay ang hunahuna nga nay dunggan. So it means ear of their mind. It means unsa may kuan effectually mo respond jud ka. Mao nay mahitabo sa imong ear mind nga unsay gitudlo diha. So how do we hear Him? Maybe makadungog ta pinaagi sa pagwali o pagwali o pagsuwat sa mensahe sa mani gipabasa ni Paul sa tibok simbahan. But we need to understand, makadungog sa ako lang kay because wala pa may New Testament sa panahon ni Paul, mo nang wanya read.
Pero karon na naman tayo New Testament, madungga na to ang pulong sa Ginoo, pinagi sa pagbasa sa pulong. Amen? So read your Bible. How do you know makadungog ka sa pulong sa Ginoo? Basahag kusga. I-utter good ang voice. Ayaw, hindi mo ang sleeping pills. Ang Bible. Di ba? So, nga, it is the Holy, ang vital ani is ang Holy Spirit. Mo na active nga mutudlo na to. Mo na makahatag tong pagpasidungog. Mo ni siya nga, makadungog jug ka with the ears sa imong mind. Inay mong tupad, makadungog jug ka, pinaagi sa dunggan sa imong nahuna. Oh, ma-blurred na kay mata. Oh. So, mani siya nga, di lang ka heard but also were taught Him. We were taught in Him. So, the word teaching here, it's an instructional in a formal or informal setting. Mani ang meaning. But, dini nga taught here, it means in such a way nga ang student gitudluan gyud. Di ba kung ang estudyante tudluan, mausab man atong pangununa. Mausab man gyud ato ang gawi. Di ba kung ang estudyante mausab atong the way nga understanding sa atong subject, manang makasabot ta. So, manang nga ang dinhi nga taught lang, di lang kay na-learn ka sa doctrine o teaching, pero kung sa mo mas more pa ni, nga gito dinhi, ang context dinhi is nag-refer gyud nga ang pagtudlo dinhi is referring gyud sa ongoing instruction nga become a Christians. Nga sa imong dahimo na kang Kristiyanon, continue ni nga instruction. Unsa gyud ang pagkinabuhi isip Kristiyanon? Unsa gyud ang pagkinabuhi nga mo-follow ka ni Christ? O kani nga instruction, ethical instruction. Ethical means kanang batasan nga instruction. Ano lang, manikuhan kanang maayong pamatasan nga instruction. Mo ni ang gitudlo mo ng continuous bita, the more nga magkadugay ka, the more ka makasabot, the more ka nga mo-grow sa imong pamatasan. So, but it is more sad sa ethical instruction, kundili ang teaching is taking place, kundili ang pagpuyo nga mahisama ni Kristo. Mo nang si Kristo atong eskwelahan. Kung ganahan mo, ana nga pagastorya. Kaya nga naman, sa dihang nahiusa na ka ni Kristo, si Kristo ragyod imong katunon. Si Kristo ragyod imong kamatuuran. Mo nang, just as you have taught in Him, just as truth in Jesus. Kamatuuran ni Jesus, wanay lain nga kamatuuran. That is why, if the teaching is outside of Christ, its opposite lies. Gina. Mo na, apologetic, nangutana nga, what is the truth? Kasi nisulti siya sa yang side nga yung truth, which is di sa Christian, lahi siya nga religion. But the question siya, kung si Christ truth, i-prove ko no. Ang tubag niya is, okay ba mo si tubag niya? Si Christ is truth. Ang teaching outside of Christ is lie. Di ba? I am the way, the truth, and the life. So anything, whatever intellectual, whatever, sa pa nag-articulate mo, kung di kita mag-start ni Christ, lie yun na. Pakak yun na. Because the teaching sa atong pamagis kinabuhi, sugod yun ni Christ. Start with Christ. That is why when we teach our children, we always preach Christ. Di ba? So, muna atong pagduol ni Kristo sa kamaturan, di ata makaton sa kamaturan. Muna kung ikaw na iusa ni Kristo, di ka pwede magpadayon pagbakakon. Di ka pwede padayon nga, di ka tulgan niya basta tinuod. Mabitang si Kristo kamaturan niya, bakakon niya pong ka, there's something wrong, ana. Either, wa ka na born again. Kung mo pa na nga lifestyle nga bakakon ka. Okay, listen to this. Ang kamaturan mo ni mo si Jesus. Kung tananin mo yung text, si Jesus wa yang gingon. Dili Jesus Christ, dili Christ Jesus, di Lord Jesus Christ. Ganun si Jesus na mayang gingon din. Because at the time of Paul, there's a false teaching nga nagtudlo usab nga may tungod nga ngalag Jesus.
So, pero kani nga Jesus, truth good. Kamatuuran ni nga Jesus yang gitudlo. Nga change good imong life. Ma-change good imong way of life. So, that is why, because kani nga Jesus nga gisulti ni Paul is a historical person. Mao ni nga Jesus nga, unsa man, gilangsang, namatay, gilubong, o nabanhaw sa tulo ka adlaw. Mao ni nga pasabot ni Jesus ni Paul. Kay daghan sa niwali about dito nga Jesus sa panahon ni Paul. That is why if you read Acts 20, nga ningon si Paul, sa iyang pagbiya dinhi, muhamag din ang ravenous wolves, mga false teacher, nga mudala na pog laing pagtulunan. Mao na karon, kibaw mo sa tong generation, there's a modern Jesus and biblical Jesus. Kibaw mo sa modern Jesus, nga He loves you. No need na nga ma-change ka. He loves you, nga ganahan, tagaan kanyang comfort nga life. But unsa may sultis Bible? What Jesus says in Mark 8:34, if you want to follow me, deny yourself, take up the cross, and follow me daily. Di ba? Unsa man ang modern Jesus? Love yourself. Morning, makita nimo is mugamit gyapon sila sa name ni Jesus. Pero dili na ang biblical nga Jesus. That is why we need to learn Christ. Dapat makat-on gyud ta diyan ni Kristo. So, sama sa kang Abraham Lincoln. Kibaw mo si Abraham Lincoln is di pa din ni mao. Di pa ni mao sorry sa sunod pa day. Point 2. So, ang pag-learn na to ni Kristo, dili pasabot nga sama nga na-learn ta ni Jose Rizal. Nga nakat-on ta about sa no limitang giri, el filibusterismo, kana nga bisag balik-balik ko na to, but we need to understand. Bisag unsa pagbalik-balik di kita mausab. Pero ang pag-learn na to ni Kristo is disad nga yes ato nga Matthew, Mark, Luke and John ato nang basahon. Pero kung wa gyud ta makabatog relasyon, di gyud ta mausab sa dana. That is why daghang mga called Christians nga bright kay tanan pero ang kinabuhi wa gyapon mausab. Di ba? So mo ni nga angay tunggan. So ang kalibutan karon nigakos gyud kahakog, kahugaw og labaw sa tanan nga empty nga sud mahitungod empty hunahuna utok sa diha sa kang Kristo. Pero ningon si Pablo, wala ninyo ni makatuni diha sa pamaagi ni Kristo. Listen to this. What siya ningon, you have not learned about Christ. Kundi, you have not learned Christ. You did not learn Christ. So it means, dili about Christ alone. Kiba mo unsa nang about? Lahi ng about ha? Is kutob nga nakilala ni Kristo, Jesus Christ. Nga siya namatay dito sa Kalbaryo. Which is good na tana o nabanaw. Pero ang way sa iyang life, wa ka kaila, di gyud ka mausab. Munang katuna gyud si Kristo. Mo ni ang pangutana karon, kaila ba ka ni Kristo? Nakatun ba ka diha? Nakatunan ba nimo si Kristo? Kay kung wala, di gyud ka mausab. Di ka kapuyo sa bag-ong pamaagis kinabuhi. Kaya nga naman, nagsugod ni sa atong pagkaton ni Kristo sa dihang maborn again ka. Muna, ang Christianity, it's not about moral. It's not about moral role keeping. It's not about religious attendance. It's not about having warm feelings with my fellow brethren. It's not about religious event or even merely believing kanang mutuo kag Diyos or buhat og maayo or kibaw ka sa kamatuoran kinsa si Christ. Kibaw mo Christianity is all about Christ. Amen? Nga atong the way we talk, the way we do is Christ. The way we think, Christ. Atong desire si Christ. Amen? Sumo na siya ang Christianity. That is why the question is, do you know Christ personally? Okay, the Greek word in him is focus, contrast, emphasis that there's no other Jesus Christ. Ngayon mong ma-learn. Only the Christ in the Bible. Amen? Do you know Christ personally? Have you heard
His voice. So mo na to learn Christ is include good communion and intimacy with Him. Mo na ang pagkaton nato ni Christ. Mo na kung wa kay quiet time, wa kay devotional, you cannot learn Christ. Same ba na sa relationship nimo sa matag usa. You cannot learn Christ. So, mo na, listen to this. Wala po ni, ang pamaagi sa Ginoo, lahi gyud ang pamaagi sa kalibutan. Di gyud na mag-abot. Muna, kung compatible pa kayo mo kinabuhi sa way sa kalibutan, there's something wrong. Munang we need to understand. Ang Christianity is about giving up everything para mahimo kang Christian. Di kay something. So, kadaghanan na to, ang Christianity side is na nagtudlo sa dini nga grace bitaw ang Ginoo. Yes, it's true grace. But we need to understand, ang grace is a power to change us. Amen? Mausab gyud ka. So, sa diya makatunan nimo si Kristo, nadunggan, natudloan kas kamatuoran mahitungod ni Jesus. Mo na ang imong unahuna na usab naman, ang outcome gyud is put off the old self. So mo ni ang point 2. Dini na ka maka-put off. To lay aside. Sa Cebuano pa, kung nabot mo ko sa Pilipos, so sa Cebuano pa, to lay aside is verse 22. Gitudluan ka mo sa paghukas sa inyong daang pagkataw. Paghukas sa daang pagkataw. It means, literally, gahubo mo sa iyong sinina. Mo na paghukas. Literal, mo na meaning. Gihubo ni mong hugaw, baho nga sinina. Og laktod pagkasulti, kaning paghukas, it means undangon nimo ang imong daang kinabuhi o ilabay nimo imong daang sinina nga baho. Di ba? Morning smelling clothes, dapat di na nimo sulubon og balik. Unsa man nga daang sinina? In reference to your former conduct, the old man. Which means imong daang way of life, nga imong daang batasan, daang pamaagi nga wala si Kristo, daang pamaagi nga puros imong agalon isala, ang daang pamaagi nga naulipon pa ka sa imong unod, mo na imong hukason. So, asa man siya na corrupted sa according sa bakak o kaulag, lust of deceit. Sa Cebuano pa, tungod sa malimbungong kaibog. Mo ni siya, mo ni kondisyon na to, continuous to gina. Corrupted gyud ta. Di na mausab kung di gyud ta kuanan sa Ginoo. Mo ni yakamo na naluwas naman ka, mahubo na nimo. Mahubo na nimo. So mo ning malimbungong bakak ang kaulag bakakon. Ingnon ka ilaron ka, suway na matagbaw lagi ka, pwede jud ka matagbaw. Kausar bitaw para matagbaw, di ba maundang ka. Di jud ka matagbaw. Mo nang nindot kini nga word, malimbunong kaulag. Kay permi gyud ang bakakon ang kaulag. Mo nang kaulag sa gahom, kaulag sa kwarta, kaulag sa kalipay, ay kaulag sa hujaka. Tanang kaning tanan. Ang anak gini is bakak gyud. Mo nang isalikway gini hubo ani. Kay we need to understand ang daan nimong kinabuhi gilangsang na uban ni Kristo, Romans 6:6. So sa to pa ang daan nimong kinabuhi kung magtutuo na ka, kung tinud-an na lang jud kang magtutuo, di na gyud na makit-an sa imong kinabuhi. Di na ka mailhan ba? Yes, makasala pa po, di na ka mailhan nga nga klase nga sala. Nga daan pa nimong kinabuhi. Amen? So mo na siya nga, it means nga, kanang, tawagan ni, mausab jud ka. Mo na, kabantay nang makasasala pata, di ba, itong dagway, dali kay matiguwang. So, mo na siya nga, kanang, dali kayo, amot, tinuod ba ni? Kung maborn again ka, imong dagway, bata, gyapon ka. Pero ako, gingnan ko nga, pagtuo ko na, 35 pa kuno ko. Diba mo? Nagpa-massage ko sa buta kay gipamaulan ko sa kung kuan, nagludo ang pikul po, pa-massage ko. Nya sustorya mi. Nya sige mi siya nga tungod katong nga sakit-sakit ba sa lawas ana. So pila di edad mo sir? Ko tingko nga 22, di bitay. 45. Iso, 45 na kasi mga bata pa mga ko. Buto mo siya kita mo siya nako.
Boto po. Siya nga, puti pa na kasi, tanaw na ko ka ng bata, pamangka, magkurinta, pamangka. Noon ako, buta mo ni siya, manong kita siya na ako. Dila-dila, di mo ano. Tayo. So, kana siya nga, makita mo is, the more, imong old life, good mo na, ang sala, maka-ut-ut good sa dagway sa tao. Makatiguang yun na to. Moni, we need to put off our old self. Sama sa paghukas sa baho nga sinina. Parehan ang ukay-ukay. Ako pulo, ukay-ukay, may nakapayag sina ko. Kasang payag sina ukay-ukay. Kung singto no, baho, yung singot, lahing singot. Muna ka ng ukay-ukay. So, muna ato ginang hubon, di ka ganahan mo sulob na kay kung sington, mabaho man siya. Pilit si mong lawas. So, parehan ni Johnny, na nag-basketball training camp man siya sa Living Word, which is si Coach Al Solis. Anin siya, dapat, naman sila jersey, doha ka buhok, dapat, mo ganyan uniform every day. O niya, wala mo na malabis yung mami. Di siya maadto, kaya nga naman, ma-push up man siya kung sa uniform. Kaya kailang ito manguyab lang sa tubangan coach, push up na po. Muna di juga pwede manguyab. Kaya di mo disrespect sa kuan daw nila play. Gabi ang kuan ba? So, unsay gibuhat na mo? Gibuhat na ko. Kay di man siya moadto. Akong gipasulob yang bulingon, ako gikuha yang gipasulob. Basa pagod kahapon tig sulob. So, baho man na di sa sinsa. Na, gingnan bitaw tika, ko explain sa di gyud siya yang sulubon. Apat nga tong alcohol. Pagabot sa kanan, baho gyapon. Di ba? Somewhere ingana ta. Abis apo na nang gihubo, human ato sulubog bali. Na ato lang butang mga alcohol. How man sa tong daang kinapo. Ato lang yun, ay gracious bitawng Ginoo. Di ba? Mupasaylo bitawng Ginoo. Okay man niya, ato ni sulubog balik. Ingana atong mindset. At mo try lang tag cover up. Kay we think man good ingana ang Ginoo. But the Bible says, hubuon gyud kay baho gyud na. Di ba? So, kumusta man imong paghubo sa imong daang kinabuhi? Imo bang gihubo or imo gyapong gisulob? Pastor, ang panyo pamang bulingon akong balik-balik. So sa to pang ano nga ginagmay nimo mga pakit, mga kuan ba imo bang gibalik-balik og gamit. Mo nang dapat atong hubon. Kung imong tan-aw nimong kaugalingon karon, nakita ba nimo nga sulog gyapong kagbulingon nga old self? Ayaw ina, pastor, bulingon bin akong sina. O dilip, sinina, imuhag yung kaugalingon ha. Di literal sinina yung bulingon. Kung wala dyan kay sinina. Di ba, imong old self, imong daang kinaboy, imo pa bang gisulob. Kaya we need to understand, kung nakatunan nimo si Kristo, imo na yun ang hubon, di dyan ka magpabili na. Amen? Mupili dyan ka, nga imo nang hubuon. Inamitupad, mupili dyan ka, nga imo nang hubuon. So, mo na nga, mupili dyan ka, nga imog yung ang tinguha sa Dios dili tinguha sa unod. Mao na imong piliyon. So, mo na magbantay sa teaching. Mo ni gitawag og dualistic view. Kaning dualistic view, it's not a biblical term. Gipang add-on ni sa mga pagtulunan sa mga so-called Christian nga napamangguta sa unod baka sa mangyapon kunuta. Mo nang okay ra na. No need na. Kay because napata sa unod. Mo nilang pagtulunan. Kaya what matters most, what unsay significance imong kalag ug panghunahuna nga nausab na. Mo ni kuyaw kay sta nga teaching. Di lang kay na siya nga kuyaw kundi demonic na nga teaching. It deceive you. Kaya ngano musugod kag sa madi, mausab jud ka. Mausab gyud imo ang pamaagi sa kinabuhi. Mo na nga ayaw gyud mo punahuna na. So after you put off your old self, ikaduha is you renew the mind. Baguhon ang salabutan. So, muna, itong hunahuna sa daang kinabuhi. Sa to, futility, futile, hugaw, dautan, ngit-ngit o pagpanabot. Muna, hindi kita kasabot sa way sa Ginoo. Diba? Pero karon gibag-o, renovate, gi-reform. So, in the quality nga, as if nga wa mo exist, kaniadto, nga imong pangunahuna. So mo ni siya nga may buong ka sa diyang ma-Christian ka, mausap ni mo nona, di ba? Di nakagana mo nona o kung sa mga butang nga malaway, mga butang nga walay labot kang Kristo, may mausap yun imong thinking sa diyang ma-Christian ka. The more you know Christ, the more mausap imong pangunana, mo renew yun.
ug ma-inline gyud, ma-pattern gyud sa mind of Christ. That is why in Romans 12:1-2, di ba, do not conform in this world, but be transformed. How? By renewing in your mind. So sa diya ang tao mahimong Christian, actually, initially, nabago ni mong unahuna, kay kakita naman ka sa sala. Di ba? Magkadatlingi ni mo sala na lang. So mo ni siya, but inigdugayan na every day, the more we go ka, is ma-educate imong mind ni Christ, diyan nimo makita nimo nga nabag-og gyud imong pangunahuna na nakay obedience sa word o sa will of God. But kani nga process is not a one-time accomplishment but continual work in the Spirit day by day. Pero dili gyud isa nagi siya one time nga in a sense nga mausab gyud, but day by day nga in a holy thing nga kwan sanctification, progressive sanctification nga pangunahuna. We need to understand, it start in the mind. It start in the mind, good. Nya, kibaw mo unsay resources na to asa anak sa Dios, Word of God. Di gyud na mausab atong mind kung di kita musud mo basag Word of God and prayer. Kanunay ra gyapon na atong memory is not about Christ. Di gyud na mailisan the mind of Christ ang atong kinabuhi. Di ta kalakaw og pagkinabuhi sa life of Christ kung di gyud ma-change ato ang mind. Di ba physically what we eat or sa atong gikaon gyud physically, pero spiritually what you think. Mo ni siya makita gyud nimo what kind of a person you are, how in what you think. So kapit mo spirit of your mind. Unsa man ning spirit, capital I small letter S, because it refers to man's spirit. Unsa man itong spirito sa mind? But we need to understand, we have memory. Kaniad to. Muna, kung sa gamay pa mo, or sa nagatubo ta, or binang kanin, natay mga pornographic memory nga atong gi-record. Kuyaw kani atong mind, gi-work out good. Mo ni gingon sa mga scientists nga natay SD card gamay diha. Nga gikan sa paggamay na to, ato nang ma-recall. Dati so, maka-recall bito ka, gamay pa ka. Di ba? Katong mututoy pa ka, ka-recall pa mo. Di sana na. Kana na kay buot. Di ba? Mga, nauban maka-recall, 2 years old po sila. Makainumdum sila silang nagian. But mo ni siya, mga memory. Dapat, kaya nga naman, kung di ni siya imuusbon, mo ni mo hatag ni mo, especially nakaidagang kay naagian, ng mga kaulag, dagang kang naagian nga na-experience nga mga uyab, dagang kang naagian mga sexual immortality. Kaya because ang problem ni sa Ephesians, sexual things man. So mo na mga memory nga imong i-recall para imong unod mutinguha na pud. Mo na nga we need to understand the spirit of the mind is dapat atog yung usbon ug mausab gyud na pinagi sa balang spirito. Mo na nga it's a how do we change this one? Through continual intake of the Word of God. Mo nang ma-change gyud ta sa atong pangunahuna. So, unsa matong mind kaniadto? Evil, yawan ang unahuna. Malisyoso kay unahuna. Nakapractice mi na itong unahuna na. Di ba? So, kung ang tao gay, mutunga gay sa birthday, wa invite ta, ingno ni na to, interpreto, wala, ninisig kaon. Wa gay ito, pag maningil mo nag-utang ni mo, kaya nag-celebrate ka diya, wag ka kabayad utang. Ato interpretasyon ni nga na, di ba, ma-practice na naka-incline ta na we cannot read the mind and the heart of a person. So, yung anak naman sa pastor, bisa na. We do not know. Do not try to judge you. Di ba? So, mana nga, maningingon ni Paul, nga, we need to renew spirit of mind. Gikan yun sa source atong mind. Which is, Christ is the head of the church. That's why He is our subject. He is our learning yun si Christ. Di atong mausab atong mind o sa atong intake. So, mo ni siya karon nga akong malikon, when Abraham Lincoln will become president, siya mo'y naghatag og proclamation nga nagyoy freedom ang slave, gi-end ang slavery sa US katong naang mga black people, mga African people. Kung kita mo ng salida sa kang Abraham Lincoln, mo sa ilang proclamation gina. Even though ang proclamation is legal standing to free citizen, nga ang pasabot sa it was done deal, di na mo ulipon.
You were no longer slaves. Pero nahabit man nila, ilang unahuna, ulipon sila, balik yapon sila. Maulipon. Kamanday mo? Anita, as believers, kung nahabit itong unahuna, kung di marin yung magpaulipon, yapunta sa sala, magpaulipon, yapunta sa mga kaulag, magpaulipon, yapunta sa evil nga pangunahuna. Renew your mind in Christ. Muna siya nga, giset free na ta. Muning kaning kamatuuran, dapat di na ka magunahon na og sala or lipon sa sala. Muning nga angay na tong masabtan. Muna nga, kadaghanan maguna to, muna tong rason na, which is, Lord, makasasala jud ko, Lord. Yes, sakto man na, pero new identity, di na ka makasala. Lord, kung ingong ka, Lord, di naman ako makasala. Ano, nagbuhat pa man kuning salaa. Kapatay ka, atong i-preach ang sayop nga identity. Makasasala lang yapon ko, Lord. Dapat dili na. Ang pangunta na singon, Lord, nga nabuhat man to nako, di naman ko makasala, gi-deliver naman ako nimo. Wa na may gahom ang sala nako. Kabantay mo? Kay mo gyapon na to i-utter sa tong mouth. Sinners gyapon ko. Yes, sinners in the sense, but di na ta ulipon sa sala. Amen? Di na wanay gahom ang sala mo natangtangan na kung mao pa na inyong giila sa iyong kaugalingon. Kay kung mao maguna mo empower ninyo nga mubuhat gyapon mo sala. Mo empower gyapon yo nga di mo mudi sa sala, mo atubang gyapon mo sa sala. Mo ni dapat renewing your mind. Ato i-renew ato ang mind. So that is why nga si Pablo nagdasig yun sa mga magtutuo sa Ephesus nga as a body of Christ dapat natay taas nga goal o i-allow na tong balang spirito magpadayon nga mubag-o sa pamaagi sa tong pangununa. So, kani nga pangununa is about face. It means imong utok tuyukon us paluyo. Di nga na ha. It means sa figure speech na about face. It means ma-change gyud ang mental imong pangununa. Instead of impurity, nahimo ng holiness. Muna do not entertain. Gamay nga immoral nga musud sa imong mind, impurity, ayaw entertain, ayaw na pamalundungi, paabtan pa mong 10 seconds, 1 minute, no, putla na yun. Kaya kadaghanan to, makakita na ta, makanahon na ta, sa itong ma-scroll na, ato din nag-entertain nun sa itong mind. Yung mga in Jesus' name, madag in Jesus' name, hindi mo na nang gitsud ya. Kundi, verse mo i-memorize. Di ba? Verse memorize, for God so loved the world, ana, mo da yun na ang memory, ang kuan. But remember, renewing your mind. So, di ba? Because ang Spirito sa Diyos mo influence gyud sa itong una-una. Mo na mga magtutuo, magsugod gyud og reasoning from God's viewpoint. Kay karon ang mga tao, unsa ilang viewpoint nila? Worldly viewpoint. Sila yung term na, basta world. Nalimot ko kanang world, influence sa worldly, worldview. Kanang worldview. Manang worldview. So, question. Kumusta man imong pagpabag-o sa imong salibutan o sa imong pag-ununa? Imo ba nang gi-workout? Or mo gi-entertain gapunta? Kung sa itong makita ta dihag, babae baron o lalaki baron, labi na sa mga commercial lang karon. Minom nagkape, mag-swimsuit na. Mukaon nagtunaw, mag-brief na. Diba? Baligya bagay ka ng plywood. Pakigo lang yung babae kung noon sa may labot ng wise plywood. So makita naman dapat, kung makakita ato ba ng entertain, ato ba ng pondayunan, or especially yung cellphone. Naman yun na yung cellphone. Nga paspas mo kayo. Oy, pastor, naminaw ako sermon na. Minaw ako sermon ni mo. Paspas so ba kayo tayo kukuhan. So manang, when we speak nga atong baguhan to Panginoon na, it speak yun sa memory. Manang, i-delete to mga memory. Kung napa mo yung memory, especially mga memory na to sa mga old memory. Ako, bago pa akong Christian, magkuha mo ko sa kasawa sa IT. Kung makita ko sa gainom sa gawas, kaya na magbuntag, makahinom-dum ko sa kinabuhi. Bito, nga na mi sa una, ninduto atong kinabuhi. Kung mga anak, kuyawan na ka na. Red flag na na. Kasi nakanindot ito, adis pa ko, kakapoy ito sila, yung kaugma, mga nindot kita na buntag,
Kaagi ko na kapoy kina. Kung kay tug init kay mong lawas, gapilit mong lawas anang giinom ka bundag. Asul kina kinabuya. Mo na siya once nga muting ka sa mong old memory, ya katong fleshly, sinful, ya malipay ka, red flag na. Kung naman tayo mga old memory nga, wholesome, mga memory sa family, there's nothing wrong. Pero kada lang nga katong nigduta ito, katong nigdagan ba? Yung mga the 3 P's of matter, solid liquid solid liquid gas. May kay mo, kuwag term na high school pa mi. Nakatunan tag science, solid liquid gas. 3 P's of matter, eh. Muna mabright gid ay. Mo try tag justify, especially those pornographic scene in your mind. Especially sa imong mga relationship kaniadto, dapat i-delete na gyud na siya. Mo na nga ayon na ibutangig hard drive memory nga fleshly. Dapat ato na ilisan the mind of Christ. Because in 1 Corinthians 2:16, for who has known the mind of the Lord, that He will direct him, but we have the mind of Christ. Amen? Inay mong tupad, you have the mind of Christ. So what does it mean, the mind of Christ? Ang plano, ang katuyuan, o ang perspective sa imong kinabuhi, mao si Kristo. Dili na about sa imong life. It's all about Christ. Muna, learning Christ means to put off your old self, renewing your mind, baguhon ito pang salabutan, and lastly, kung wasag kayo i-put on nga new self, imong sulubon balik imong bulingon, di ba? Muna, ang Christianity is put off the old self and put on the new self. The same bago na, kung naghubo kasi imong daang sinina, imutang bulingon niya, wala man kayo masulob. Imong sulubong balik imong daan sinina. Mao sana kung ikaw imong giundang mong daan, imong kinabuhi nga daan, pero wa sad ka mga lagads Ginoo, wa kay gibuhat, babalik ka sa kaato. Kaya nga naman gipa idolness sa man imong kinabuhi. Di ba? Yes, ni undang tug kanang tawag aning kanang bingo, ni undang tug ka, pero wa sad kay dito wa ka mo mabasa sa Bible, wa sad ka mo adtog kan mga sugal ni undang ka, pero wa nimo gamita sa nga kanang time nga quality nga mo-apply kang mga Bible studies. So imo gyapon sulubong balik imong daang kinabuhi kay wa man ka malingaw na. Di ba? So mo ni put on the new self, mo ni ang bunga sa sud nga nabag-o na. Na kay outward gawsonon nga pag-usab. Mo na ang bag-o nimo nga object na is limpyo, fresh. Nga ang imong principles kinabuhi is bag-o na nga habit na conform ni Kristo. Nga mao imuhang kinabuhi. Mo na put on the new man. Isulop ang bag-ong pagkatao is a bag-o yun created according to God in the image and likeness. So probably nagunahon na si Paul dinhi nga ang iyang bag-o nga image is ang image yun ni Adam and Eve sa wala pang sala. So mo ni siya sa pagka-Christian na to, mabalik yun na to ang image ni Adam and Eve. Temporarily. Mo na siya temporary kay nga naman makasala pa man ta, pero makita sa gawas, makita gyud ang Christ-likeness, ang righteousness gyud, ang morality, ang purity. So, mo na kisang likeness sa pastor, likeness sa Ginoo. Mana ayo sundang pastor, duta ginapay sa pastor, ato no sundon. God, likeness of God, likeness of Christ in righteousness and holiness of the truth. That is why the new self is nagikinayahan diha ni Kristo o sa Ginoo. Manang bag-o jud ka. Manang as Colossians 3:10, morning parallel, have put on the new self at the time of salvation. Ano saan put on new self? At the time of salvation, who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. Kisa nga imahe? Kang Kristo. How? In righteousness and holiness on truth. So based on truth, listen to this, gibalik ninyo nga word nga truth ha. So, ang Christian pattern giday, dili man about perfection, kundi direction na to padung perfection. So, mo ni ang expression nini, righteousness in relation to man and in holiness in relation to God. So, matarong ta sa relasyon sa sikataw, probalaan ta sa relasyon sa Dios.
Mao ni ang put on nato. So si Kristo gihimo tang righteous, di ba? And sanctified in 1 Corinthians 1:30. Sa dihang naluwas ta, matarong na ta diha sa pagtuo diha ni Kristo. Mao nang justified, in other word. So we are therefore matarong because sa pagkamatarong ni Kristo dinhi kanato. Mo nang makapuyo ta balaanon because Christ is holy. Amen? So, mo ni si Pablo ni hangyo gyud nga kinahanglan atong isulob ang atong bag-ong sinina nga ang pagkabalaan diha ni Kristo. Inay mo tupad, isulob nato ang bag-ong sinina nga mao si Kristo. So mo na nga kung tanaw na to, every day, sa diyang mumatata, di ba, magsinina, magyutag, bago. Di tayo ito ibalik yun sinina. Gawas kung wag tayo lang sinina. Kung bisan asa ka mo adto, musab mo sinina dito kag presentable sa uban. Mo sa ni as Kristohanon, atong sinina, dapat atong i-present si Christ. Nga siya ang matarong. Mo na every time mutatag morning, atong nanon, atong sulubon si Kristo. Di ba? Di kaya itong naon unsa itong naning mata na to. Let it be nga, Christ is our life. Nga bisan asa ka mo adto, apila si Kristo. Nagtrabaho man ka, nag-eskwela ka, apila si Kristo. Suluba si Kristo. Where Christ, wherever you go, kung unsa may buhaton, act nga apil si Kristo. Kaya we need to understand na atay resources which is ang Holy Spirit. Mo lang, kung magpuyo magita, atong puyan tong kinabuhi diha ni Kristo. Muna, ang bagong tao is contrast good sa old nga pagkatao. So, ang old nga pagkatao, unsa man, impurity, yun na. Ang bagong tao, holiness, yun na. O wag is like common nga resulta. Kailaylay silag origin. Amen? That is why we need to be reminded constantly, ang paglakaw sa pamaagi diha ni Kristo, gihimo ta nga nahimo gibuwag na ta sa sala. O gipatay giwanay gahom ang sala nato. Man ang pinagi ni Kristo bag-o na tang binuhat. Ipadayag nato, i-reflect nato yang himaya sa pagpuyo nga balaan nga kinabuhi. Kay kita na ang image bearer ni Kristo. That is why you are the walking Bible. Nga magpantuod kinsa si Kristo. We are the righteousness. Look at kung atong tanawon din, listen to this. Kaning mo nang ningon ko nga mo nang ningon ko sa kuha kay kadaga galibog ang komentarya ni, ay galibog ang mga theologian ni nga hasta ko galibog. Either kaning put off, renewed o put on, kuman ba kay ang sa ako ang kuan is infinitive siya. Di siya imperative. So unsaon ko nang kuman? So unsa ning infinitive? The word sa Greek word in infinitive, it is mao ni mong position sa dihang na born again ka. So di na ni kinahanglan nga imo panghaguan. Mao imo na lang ning puy-an. Kaning put off, renewed, and put on. So di siya command. Kaya ang command mo ning 25 to 34. Therefore speak to your neighbor in love and truth. Mo na siya mando na. Dini nga sunod nga passage. That is why if you notice, look at the order, put off, after you put off, ma-renew imong una-una, in other words, maka-decide na ka kung kinsa imong lakwon. Apil bang sala o si Kristo ba? So, as you pagsugod sa diyang imo nang gisulob ang bagong kinabuhi mo nang mailhan jud ka nga Christian ka. Mo nang dili ni siya ilad, kundi dapat mo decide jud ka, mo choose jud ka. Mo na ang makatawhan nga may sama ni Kristo, kanunay gyud we make decision nga mopuyo gyud siya diha ni Kristo. Amen. Inay mitupad puyo diha ni Kristo. So, mo ni siya sa diyang giluwas ka, imo nang gihubo imong hugaw nga sinina. Og imo nang gisulob ang limpyo ug humot kayo sa dawni pa nga sinina. Di ba? Og mo ni siya nga imong may na usab naman kay nakatuna ka diyan ni Kristo. That is why di na ka magkinabuhi sama sa daan nimong kinabuhi. Amen. So di na ka mo expect ana mo na ang kalibutan, even though naamtas kalibutan, pero lahi ta sa kalibutan. So
di na ta maglakaw sama sa daan atong Gentiles also, nga kaniadto nga pagan, ungodly, unregenerate, unholy. Kaya nakat-on naman ta dyan ni Kristo, ato yung ubuon ang atong daang kinabuhi. By renewing our mind. Diba? And put in righteousness and holiness. Amen? So walk like ways of Christ, learn Christ, put off the old self, renew the mind, put on the new self. So what does it mean here? Mo ni siya. Kung nakibaw naman ka diyan ni Kristo, nakatno naman ka ni Kristo, dapat nabag-o na ka nga binuhat. Kung nabag-o na kang binuhat, na nakibagong pangunona. Nabag-o na yun na. Muna hindi nakaganahag, na nakaigana sa unod, o nakiganahan sa mga bisyo, sigarilyo, inom, mawa na siya nga gana. So, kung saan man na ito mabago ta, mo ni siya pinagis sa Word of God. Meditate ka every day para makapuyo jukas ka matuuran nga bago na nga kinabuhi. Amen? Muna kung nabago ka, na nakay bago nga kasing-kasing, na nakay bagong tinguha, na nakay bagong panghunahuna, o na nakay bagong direksyon sa imong kinabuhi. Kaya nakaila na ka ni Kristo. Amen? I want you to close your eyes and bow down your head. Father, we thank you, Lord. Salamat, Ginoo God, sa imong mensahe karon. Lord, help us, O God, not a hearer, but a doer of your word. But I will trust in you, O God, Lord, that this message, O God, give us encouragement to live in Christ, Ginoo God. Because nakatuna na mo si Kristo, Lord. Busa, Lord, kung na pa may mga struggle, Lord, nga wala pa may kaila, help us, Lord, to labor. Pinagi sa gahom sa balang Spirito, O God, nga we need to learn Christ, O God. Thank you, Father. We bless you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So let's sing our last song. Short lang. One line ba? One chorus lang. What reason did I to die? Why would I dwell in fear? When all I have known is grace, my future in Christ is clear. Our sins. My sin has been paid in full. There's no condemnation here. I'm living a good of this. My Father has brought me here. I'm leaving my fears behind me now. The old is gone, the new has come. What you complete is complete.